Ang mga salitang ito at eto ay karaniwang ginagamit sa wikang Filipino bilang pantukoy sa isang bagay na malapit sa nagsasalita. Bagamat magkapareho ang kanilang kahulugan, may ilang pagkakaiba sa paggamit at tono. Narito ang kanilang pangunahing pagkakaiba. Una, gamit at formalidad. Ito, mas ginagamit sa formal na pagsulat at pagsasalita. Karaniwang makikita ito sa mga aklat, dokumento at iba pang formal na sulatin. Halimbawa, ito ang aking proyekto para sa asignatura. Ito ay mas karaniwan sa informal o pang-araw-araw na usapan. Ginagamit ito sa casual na pag-uusap, lalo na sa pagsasalita. Halimbawa, ito na ang bayad ko sa tricycle. Pagbigkas at tono. Ito ay mas diretso at tuwiran ng tunog na nagpapakita ng seryoso at maayos na pagkakabigkas. Ito, may bahagyang diin o emosyon, kadalasang ginagamit upang makuha ang atensyon o ipakita ang pagiging malapit sa kausap. 3. Posisyon sa pangungusap. Ito, karaniwang ginagamit bilang pantukoy bago o pagkatapos ng pandiwa o pangalan. Halimbawa, ito ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon. Ito, madalas ginagamit sa simula ng pangungusap upang ipakita o ipakilala ang isang bagay. Halimbawa, ito na ang susi mo. Pangwakas na payo, kapag nagsusulat para sa formal na layunin tulad ng akademiko o opisyal na komunikasyon, mas mainam gamitin ang ito. Samantalang sa informal na usapan, lalo na sa text messages o social media, maaaring gamitin ang eto para sa mas maluwag at natural na tono. Narito ang ilang mga halimbawa ng pangungusap, gamit ang ito at ito upang ipakita ang kanilang tamang paggamit. Gamit ng ito, mas formal. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buhay. Hindi ko maintindihan ito, maaari mo ba akong tulungan? Yung librong ito ay isinulat ng isang kilalang manunulat. Ito ang aking opinyon tungkol sa usaping iyan. Sigurado akong ito ang tamang sagot sa tanong mo. Dapat nating pag-usapan ito ng mas maayos. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang edukasyon. Nais kong ipakita sa iyo ito mamaya. Ito ang pangarap kong matupad balang araw. Kung gusto mong malaman ang sagot, basahin mo ito. Gamit ng eto, mas informal. Eto na ang matagal mong hinihintay. Ito, ang regalo ko para sa'yo. Sabi niya, eto na nga ba ang sinasabi ko? Ito na ang pagkain mo, kain na tayo. Eto lang ang kailangan mong gawin para manalo. Ito na ang sweldo ko, mababayaran ko na ang utang. Hala, eto na siya. Magtago ka na. Ito ang dahilan kung bakit ako natatawa. Ito na ang susi ng kotse mo, huwag mo nang iwala. Ito ang gusto kong sabihin sa'yo kanina pa. Sa madaling salita, gamitin ang ito sa mas formal na konteksto tulad ng pagsulat o formal na usapan, samantalang ang eto ay ginagamit sa informal na komunikasyon o pag-uusap. Follow for more.